Ang ating mga karagatan ay puno ng hiwaga sa kanilang kalaliman. Bagamat marami na sa mga ito ang naipaliwanag ng mga siyentipiko at eksperto, may mga kakaibang kababalaghan pa ring nananatiling palaisipan sa buong mundo. Sa ngayong araw na ito sa Noel Polo TV, iisa-isahin natin ang ilan sa iba't ibang misteryosong fenomena sa dagat ang nasaksihan at naranasan ng mga marino sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10, Cross Sea. Sa unang tingin, parang maganda at kahanga-hanga ang cross sea o cruise na alon. Pero sa katotohanan, ito ay isang mapanganib na kondisyon sa dagat. Ang pattern na ito ay nabubuo kapag may dalawang magkaibang sistema ng alon na nagtatagpo sa magkaibang anggulo. Ang mga alon mula sa lumang sistema ng panahon ay patuloy na gumagalaw hanggang sa sila'y humina. Pero habang nandyan pa sila, nagiging magulo at delikado ang tubig para sa mga naliligo at para sa mga sasakyang pandagat. Minsan, ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng sobrang taas na alon. Marami na ring insidente ng mga nasirang barko ang isinisi sa ganitong klaseng alon. Number 9, Tides of Mont Saint-Michel. Ang Mont Saint-Michel ay isa sa mga pinakakilalang tanawin sa Europa. Matatagpuan ito sa kahangahangang baybayin kung saan nagtatagpo ang Normandy at Brittany sa France. Taon-taon, libo-libong turista ang dumadayo rito para masilayan ang mala fantasy island na anyo nito. Ngunit ang hindi alam ng marami, may mga pagkakataon sa bawat buwan kung kailan ang pagtaas at pagbaba ng tubig dagat dito ay nagiging matindi at delikado. Sa halos kalahati ng mga araw bawat buwan, ang sobrang taas ng tubig ay halos nagiging dahilan para mapalibutan ng dagat ang buong bundok na para bang nawawala ang tulay papunta rito. Sa sobrang baba naman ng tubig, kailangan mo pang tumitig sa malayo para makitang may dagat pa pala sa paligid. Ang pagtaas ng tubig dito ay umaabot ng halos 15 meters at ang bilis ng pagbabago nito ay mapanganib. Kapag nabasa ang buhangin sa paligid, nagiging parang quicksand ito at maaari kang lumubog at malunod sa biglaang pagdating ng tubig. Number 8, Maelstrom. Ang mga maelstrom ay malalakas na ipu-ipong tubig sa karagatan na dulot ng matinding pag-ikot ng agos. Karaniwan itong nabubuo kapag ang mabilis na daloy ng ilog ay napipilitang pumulupot sa isang hadlang o dumaan sa mas makitid na bahagi. Sa dagat naman, depende sa hugis ng seabed o ilalim ng karagatan, maaaring magsalpukan ang mga agos na may magkaibang direksyon at makabuo ng nakakabighani, pero mapanganib na puyo ng tubig. Isa sa mga pinakakilalang maelstrom ay ang Saltstraumen sa Norway, malapit sa Arctic Circle. Ito ang may pinakamalakas na tidal current sa buong mundo. Ngunit ang Moskenstraumen na mas sikat at mas madalas banggitin sa literature, tulad ng mga akda ni na Edgar Allan Poe at Jules Verne, ay kilala bilang ang pinaka-iconic na maelstrom sa kasaysayan. Ang ikatlong pinakamalaki ay matatagpuan sa Corryvreckan, sa makitid na lagusan sa pagitan ng dalawang isla sa kanlurang baybayin ng Scotland. Ang kombinasyon ng malakas na agos, lokasyon sa pagitan ng mga isla, at ang pyramid-shaped na bato sa ilalim ng dagat ay nagiging sanhi ng paikot-ikot at delikadong whirlpool. Sa kabilang panig ng mundo, sa pagitan ng Deer Island at Moose Island, sa hangganan ng New Brunswick, Canada at Maine, USA, matatagpuan ang Old Sow, ang pinakamalaking whirlpool sa Western Hemisphere. Isa rin itong halimbawa ng kapangyarihan ng kalikasan na patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto hanggang ngayon. Number 7, Rogue Wave. Sa loob ng maraming siglo, bahagi na ng mga alamat sa karagatan ang tinatawag na rogue waves o dambuhalang alon, na minsan ay tinatawag ding freak o killer waves. Noon ay itinuturing lamang itong katang-isip, ngunit sa mga nagdaang dekada, kinilala na rin ito ng mga siyentipiko bilang isang tunay at mapanganib na phenomenon. Isipin mo na lang na isang dambuhalang pader ng tubig na kasing taas ng 10 palapag na gusali, halos patayo ang bagsak, sinisira ang mga bintana ng barko at nilulunod ang mga kabin sa itaas na palapag. Minsan, umaabot ito sa taas na 30 meters at bigla na lang sumusulpot mula sa kawalan. Sinasalpok ang mga barko na parang laruan at pagkatapos ay muling naglalaho sa kailaliman ng dagat. Number 6, Red Tide. Sa nobela ni H.G. Wells na The War of the Worlds, dinala ng mga sumalakay na alien mula sa Mars ang isang lason, isang pulang halamang sumasakal sa lupa at nagpaparumi sa tubig. Sa istorya, namatay ito sa huli dahil sa mga British bacteria. Pero sa totoong buhay, ang bersyon nito ay hindi ganun kadaling mawala. Ito ang tinatawag na red tide o pulang alon, isang nakamamatay na pagsabog ng algae na unti-unting sinisira ang mga baybayin sa buong mundo. Libu-libong kilometro ng dagat ang tinatakpan nito.
na nagiging sementeryo ng mga isdang patay, nabubulok, at nagiiwan ng masangsang na amoy sa hangin. Sa unang tingin, wala kang makikitang kakaiba dahil ang mga sanhi nito ay microscopic algae, maliliit pero makapangyarihan. Normal na bahagi ito ng ecosystem sa dagat dahil dito nagsisimula ang food chain. Pero kapag nasobrahan sa nutrisyon, karaniwan dahil sa polusyon ng tao, sila ay dumadami ng walang kontrol at bumubuo ng malagim na algae bloom na sumasakal sa buhay sa paligid nila. Ang masaklap, ang mga algae na ito ay naglalabas ng neurotoxins, lason na umaatake sa nervous system at digestive system ng mga hayop, lalo na sa mga isda, kabibe at maging sa mga tao. Wala pang mabisang paraan para pigilan o itigil ito. At habang tumitindi ang polusyon sa mundo, lalo rin itong lumalakas. Number 4, Bermuda Triangle. Ang Bermuda Triangle, na kilala rin bilang Devil's Triangle, ay isang maluwag na tinutukoy na rehiyon sa kanlurang bahagi ng North Atlantic Ocean kung saan maraming eroplano at barko ang diumano'y nawawala sa mga kakaibang pagkakataon. Mula pa noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo, may mga ulat na ng misteryosong pagkawala sa lugar na ito. May mga barkong natagpo ang palutang-lutang at ganap na abandonado, wala ni isang crew at walang malinaw na dahilan. Ang ilan naman ay bigla na lang naglaho at hindi man lang nakapagpadala ng distress signal. May mga eroplano ring iniulat na nakita at pagkatapos ay hindi na muling nasundan o nahanap. Maging ang mga rescue mission na ipinadala roon ay tila naglaho rin ng walang bakas. Walang natagpo ang mga wreckage kaya't nagsulputan ng iba't ibang teorya mula sa supernatural hanggang sa scientific. Isa sa mga pinaniniwalaang paliwanag ay ang agonic line, isang lugar kung saan walang magnetic variation. Kaya posibleng maligaw ang mga piloto kapag hindi nila ito inaksyonan ng tama. Bagamat marami ang bumabalik sa mga kwento ng multo, alien, at time portals, mas pinaniniwalaan ngayon ng mga eksperto na mga natural na kondisyon sa dagat at atmosfera ang may kagagawan sa mga pagkawala sa Bermuda Triangle. Number 3, Meteo Tsunami. Ang Meteo Tsunami ay isang uri ng dambuhalang alon sa dagat na kahawig ng tsunami, ngunit ang pinagmulan nito ay hindi lindol. Sa halip, ito ay dulot ng atmospheric conditions gaya ng malalakas na bagyo, thunderstorm o squall na biglang nagpapabago ng presyon sa paligid. Bagamat kadalasang mas maliit ito kaysa sa mga tsunami mula sa lindol, kaya pa rin nitong magdulot ng malaking pinsala. Kapag ang isang bagyo o weather front ay mabilis na tumama sa baybayin, humahampas ang alon na parang dambuhalang pader. Habang lumalapit sa mababaw na bahagi ng continental shelf, lalo itong lumalaki at dito na nabubuo ang Meteo Tsunami. Naiulat na ang ganitong uri ng alon sa iba't ibang bahagi ng mundo, mula Great Lakes at Gulf of Mexico hanggang sa Atlantic Coast, pati sa Mediterranean at Adriatic Seas. Mahirap tukuyin ang isang meteo tsunami dahil halos magkapareho ang anyo nito sa mga tradisyonal na tsunami. Dahil dito, mahirap itong hulaan at mahirap magbigay ng babala bago ito tumama. Number 2, Riptide. Ang rip currents o riptides ay makitid, ngunit sobrang lakas na agos ng tubig na mabilis na bumabalik mula sa baybayin patungong laot. Karaniwan itong matatagpuan sa silangan, kanluran, at timog na baybayin ng Estados Unidos, pati sa mga baybayin ng Great Lakes. Kaya nitong umabot sa bilis na 8 feet kada segundo, mas mabilis pa sa isang Olympic swimmer. Kapag nadala ka ng rip current at sinubukan mong lumangoy pabalik sa dalampasigan sa diretsong linya, mabilis kang mapapagod at maaaring malunod. Araw-araw, libu-libong tao ang nililigtas ng mga lifeguard sa US mula sa mga rip current. Pero tinatayang mahigit 100 katao ang namamatay taon-taon dahil dito. Kapag ikaw ay inanod ng rip current, huwag kang lalaban. Sa halip, lumangoy ng paralel sa baybayin at saka bumalik sa lupa sa pahilis na direksyon. Number 1, Tsunami. Ang tsunami ay sunod-sunod na dambuhalang alon sa dagat na dulot ng lindol, landslide o pagputok ng bulkan sa ilalim ng tubig. Sa isang iglap, maaaring tumaas ang tubig dagat ng mahigit 100 feet at sumalakay sa lupa sa matinding bilis. Kapag nangyari ito, ang tsunami ay hindi tulad ng karaniwang alon. Isa itong halimaw na tila buong dagat ang umaahon para lamunin ang kabuuan ng baybayin. Dala nito ang pagkawasak ng mga gusali, kabuhayan at libu-libong buhay sa isang bagsak lamang. Sa kasaysayan, ilan sa mga pinakamatinding sakuna sa mundo ay dulot ng tsunami, gaya ng sa Indonesia noong 2004 at sa Japan noong 2011. At habang patuloy ang aktibidad ng mga fault lines at bulkan sa ilalim ng karagatan, nananatili itong isa sa pinakamapaminsalang puwersa ng kalikasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-click ang like button, mag-iwan ng komento, at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. At syempre,
Huwag kalimutang mag-subscribe sa Noel Polo TV para hindi mo ma-miss ang mga susunod naming kwento ng hiwaga at science mula sa iba't ibang sulok ng mundo.